eksakto 7:30 po ngayong umaga, dumating po dito si Honorable Tambaloslos dito po sa bahay ni na Labrador. At isa po kasi ito sa makikipaglibing kay Labrador. Ayan, kasama rin po niya yung mga ibang congressman na kawatan na ito po ay pinagtatanggol ni Labrador nung ito po ay nabubuhay pa. Kaya naman sila po ay makakipaglibing sa pangunguna po nitong si Tambaloslos. Gaya po ng sinabi ko, eksaktong 7:30 dumating po yung aeroplano or helicopter na sinakyan itong Tambaloslos para po makipaglibing. Ngayon po sa kasalukuyan habang pinapanood po ninyo itong video ito ay nilalarga na po nila at tutunguhin na ni Labrador yung kanyang huling hantungan. Ganon pa man mga kababayan, hindi po ninyo natatanong, pagka mayroon po kasing mga ganyang mga patay, ay isa po ako sa, ang tawag doon, yung nagdadasal ng kanilang mga kaluluwa, yung mga namatay. Kaya po, aalayan din po natin ng isang taos-pusong panalangin or pagdarasal itong si Labrador. Ayan. Kaya naman mga kababayan, at tayo naman po ay makatao. Kaya po alayan natin siya ng papuri. At para sa ganun ay maging inspirasyon niya doon sa kanyang hukay. Ayan, ito na po. Ayan po ang kandila na ating iaalay sa kanya. Labrador, huwag mong ipagdamdam ang iyong pagkamatay, dahil ako man ay nakikiramay. Huwag kang mag-alala, di ka nag-iisa, dahil uod at bulate ay nakaabang na. Sa mga bashers kong mga bobo at tanga, mamatay na rin kayo nang mabawasan ang mga bobo, nang hindi na kayo makapaglahi ng mga bobo at tanga. Amen. Oh, yan. Oh, pasalamat ko sa akin at ito inalaya natin ng isang madamdaming mensahe itong si Labrador. Ayan. Okay. Patayin na natin. Ayan. Ngayon, mga kababayan, sabi ko nga po, maliban dito kay Tambaloslos na makikipaglibing dito kay Labrador, marami pa pong iba. At mayroon po ako mga babasahin. Ito pong mga pangalan na aking babasahin, ito po ay hindi makikipaglibing. Ito pong mga pangalan na aking babasahin ay sasama po sa libing or sasama sa hukay. Oh, ayan. So sasama na po itong mga pangalan kong babasahin ay hindi pa para makipaglibing kundi kasama sila sa hukay ni Labrador. Oh, ayan. Maliwanag. Kagaya po nitong si nagbabalik po rin si Cecilia Carrera. Ito po kahapon, ito po yung sinasabi ko kahapon na naghihingalo na. Ay ngayon po ay natuluyan na po. Si Cecilia Carrera, ayan. Si Henry Barrido, ito. At kamamatay lang po, kaya para makakuan sila, kasi mga hampas lupa po itong mga taong ito, isasama na lang po dun sa hukay para hindi na po magastusan ang pamilya. Ito po, si Ranel 58, Renato Diana, Ferdinand Logo,
Jean Gusom. Ayan. Nika Ignarial. Ayan. Ininarial. Jed Moyo. Ayan. Robert Timaray. G.C. Quinto. Andro Slater. Rale Lizardo. John Wayne. Julan Lalusi. Parang lusi lang. Sino ito? Si Rex Toribio. Aprilin Estacio. Ito po yung mga sasama sa hukay ni Labrador. Kaya po aalayan din po natin ng kanta yung mga yan. Ayan. Kayong mga nabanggit kong mga pangalan, sumaimpyerno nawa ang inyong kaluluwa. Tama lamang na magkawatay na kayong mga gago kayo, para hindi na kayo pamarisa ng mga demonyo. Kaya condolence na lang sa inyo, mga gunggoy kayo. Yan. Amen. Yan, di ba? Ay mamamatay kayong talagang lahat. Sabi ko na lang sa inyo, mamamatay kayong lahat. O, ayan. At, okay po, at, huwag po kayong aalis. Dahil kagaya po nung araw-araw nating ginagawa, ay bubunot po tayo ng dalawa sa tig sa 10,000 ulit. 10,000 each or 10,000 ang isa. Ano po? Dalawa po ang bubunutin natin mamaya. At ayan po. At, pero bago po yan, sabi ko nga po ay gusto ko pong talakayin dito yung pag-iingat po ninyo. Hindi po biro, hindi nyo po dapat baliwala itong sasabihin ko. Mga kababayan, napakadelikado na po ang panahon natin ngayon. Wala na pong balita na kayong maririnig or mapapanood, kundi patayan dito, patayan doon. Wala na pong pinipili. 6 years old po na bata, kagabi lang po ay pinatay na naman, ni-rape. Kaya nga po sabi ko, hindi lamang po yan, napakarami po yan. Mga magulang, ay wag po ninyong babaliwalayan ito. Kung ang inyo pong mga anak ay nag-aaral, ay pagtiyagaan nyo pong ihatid sundo. At pagbilinan nyo po na huwag silang lalabas ng school hanggat wala kayo. Pagtiyagaan nyo na po. Kisa naman pagsisisihan nyo po habang buhay kayo kung anong masamang mangyari sa inyong mga anak. Kaya po ako dito, nandito po ako at hindi po ako magsasawa na magpaalala sa inyo. Ito na po yung realidad ng ating nangyayari dito sa ating lipunan ngayon. Maliban pa po dyan, doon sa sinasabi ko na yung mga kabataan din, marami pong kabataan, mga na 8 years old, 7 years old, up to 12 years old, na kinikidnap po nila. At yan po yun na kinukuha nila yung laman loob nitong inyong mga anak. Hindi lamang po yung isa na yung binalita ko sa inyo na winakwak yung tiyan ng bata. Marami pa po yan kasi hindi ko naman pwedeng isa-isahin talaga sa inyo. Pero napakarami po yan. Kung hindi pa man po nangyayari sa inyo,
at sasabihin nyo, bali-balita lang yan at wala pa naman dyan sa inyo, huwag po kayong pakakasiguro. Wala na pong kasigurodahan ngayon. Tandaan po natin yan. Huwag na huwag po kayong pakakampante. Dahil siguro po kung inyo pong napanood lang, marami naman po nakapanood kasi may mga nag-comment po dyan na napanood daw nila yung sinasabi ko na winakwak yung buong tiyan na. At kinuha po yung kidney. Marami po silang kukuning organ ng bata. Kagaya ng kidney, yung atay. Yan po yan. At ewan ko kung ano pa po yung iba na pwede nilang i-transplant. Yan po yan. Sinasabi ko po yan sa inyo. Kung mayayaman po ang mga kliyente nitong mga sindikatong ito, ay mababa po ang 10 to 20 million po ang ibinabayad nila dyan sa mga sindikatong yan. Pero ang gagawin lang nila, mangidnap lang sila ng bata at bahala na yung doktor na mag-opera at yun babayaran na po nung mayamang tao na magpapatransplant at ng either atay man yan or kidney man yan. Kaya huwag niyo pong babaliwalain ito sinasabi ko dahil ano pa ang magagawa natin kung nangyari na, di po ba? Kaya po pakiusap sa inyong mga magulang, bantayan po ninyo yung inyong mga anak. Kung maaari, huwag po muna ninyong papayagan yan, yung mga laro-laro sa labas, or either yung kung saan sila pupunta. Lalo na po kung liblib na lugar yung inyo na yan, lalo na po kung medyo madalang po ang tao, huwag po kayong pakakasiguro. Yan pong mga sindikato ay nakaabang lang po yan. Mag-aantay lang po ng tiyempo yan. So, huwag po ninyong pababayaan ang inyong mga anak. Anyway, madako naman po tayo dito sa wala na pong humpay ang pagnanakaw sa pira ng bayan. Kaya naman wala rin pong tigil o lalong parami ng parami yung mga gutom nating mga kababayan. Dahil po dito sa gawain nitong mga politikong mga kawatan. Kaya nga po, hindi ko alam kung ano pa ang pwede natin gawin dito sa mga hayop na ito. Kaya nga sinasabi ko na ewan ko, maging ako po ay hindi ko na rin po alam. Kundi ang alam ko lang po, pagka nakatiyempo na lang din ako. Yan po. Pero hindi ko na kailangan pang araw-araw i-elaborate dito kung ano yung mga plano ko rito sa mga kawatang ito. Grabe po ang yung kahirapan po ng ating mga kababayan ngayon. Hindi lamang po ako basta nagsasalita rito. Dahil ako po mismo, personal ko pong nakikita itong mga iniikutan namin. Regular po yan na iniikutan namin. Na kahit pa paano ay makakapagbigay tayo ng kanilang pangsaing. Huwag lang yung talagang tipong isang taon na, isang buwan na silang hindi kumakain. So, habang pinupuntahan namin yan, habang iniikutan namin yung mga yan, ay tunay na mga napakarami pong dumadagdag. So, siyempre yung mga regular naming dinadalaw at naabutan ng kaunting tulong, ay pagka lumapit naman po sa inyo, yung mga iba pang mga tao, pag nandoon na, ay hindi naman po kayo makakatanggi. Matatanggihan niyo po ba yung mga taong lalapit, bit-bit yung mga anak nila, karga-karga nila yung mga anak nila. Tapos ang makikita mo, ang dinididi ng mga anak nila, tinimplang asukal lang po. Yung ibang araw po doon, sinasabi nila, tubig lang daw po yun na may kaunting asin. Hindi ko alam, siguro kahit sinong demonyo, madudurog ang puso.
Maniwala kayo sa akin. Kaya naman po, yun ang pong kaya po madalas kung umuusok na po yung pagsasalita ako ng mga masasama rito, lalo na po yung mga pagmumura, pasensya na po kayo. Yun po ay dala lamang po ng mismong personal kong nakikita. Kaya talaga namang madalas hindi ko na napipigilan pa na hindi makapagmura. At dahil po doon ay inihihingi ko po ng paumanhin sa inyo na nakakapanood itong aking mga video. Siguro naman po kung hindi po siguro naman basihan yung kapag ka ikaw ay nagmumura, isa ka ng demonyo. Dahil kung demonyo po ang pag-uugali ko, yung dati pong 1,000 na pamilya naming iniikutan, ngayon po naging triple na at nadadagdagan pa po ng nadadagdagan yung mga pamilyang mga dati naming tinutulungan. So, sino ba ang hindi makakapagmura na kapag ka nakarating ka doon sa kubo-kubo nila, binuksan mo yung kaldero nila, ang makikita mo either yung nilagang saging na wala pang bait. Ang ibig pong sabihin ko, wala po, hindi pa po masyadong magulang. Kung may tawag dito sa amin yung bad-bad na saging, yun ang makikita mo sa kaldero nila. Okay pa po kung kamote, dahil kahit pa paano ay mayroon na pong lasa yung kamote. Pero yung saging pong bad-bad, grabe. Mabuti sana kung mayroon silang sawsawang asukal. Wala po eh. Maging asin nga po, wala silang asin. Magkano lang po ba yung asin? Di po ba makakabili ka ng piso? Pero ultimo nga pong piso, wala sila. Kaya naman ganun na lang ang galit ko. Ngayon, mababalitaan mo sa mga ibang mga news na yan. Di po ba? Kabila ang pagnanakaw nitong mga politikong ito. Dahil ba kaya nila pinasok ang pagiging politiko dahil iyan na yung lisensya nila para magnakaw? Siguro po ay masasabi nating oo. Kasi nga po tingnan nyo, hindi natitinag yung mga kawatan na yan. At wala pong wala man lang nakakasita maging itong ating mga otoridad. Dahil ang katwiran nila ay nabibigyan din naman sila. So kung ganito po ang katwiran natin, na wala na pong maninita dito sa mga kawatang ito, or wala na magpapile ng demanda rito sa mga kawatang ito, ano pang mangyayari sa bayan natin? Wala na po. Yun po yung gusto kong sabihin sa inyo. So bago po tayo pupunta dito sa bubunutin, ay gusto ko lamang pong balikan itong mga bashers ko na talagang ang sarap talagang paglaruan, di ba? Palibasa mga bubunga at mga tanga itong mga bashers ko. Sarap paglaruan. Tingnan nyo. May magtatanong, bakit hindi mo raw pinapakita yung litrato ni Labrador na patay na? Tingnan mo ay kung napapanood nila yung video, video ko. Kasi talagang bubunga, hindi nila nagigets. Di ba? Na itong mga sinasabi ko rito, pinaglalaruan ko na lang. Ang sarap palang paglaruan itong mga bubo na ito. Tingnan nyo. Doon po sa nagtatanong sa akin, na maniniwala lang daw sila kung may nandyan na may naipakita kong bangkay ni Labrador. Ito po ang sagot ko sa inyo. Kayong mga nagtatanong niyan,
magpakamatay kayo. Tapos, humiga kayo sa ataol. Doon nyo makikita ang sagot sa tanong ninyo. So, ibig sabihin, kung patay na rin kayo, at nakaataol na kayo, o edi si labrador na kayo. Diba? Yun lang yun. Palibhasa ang tatanga nito. At bakit daw? Wala daw, hindi raw binabalita. Mario Joseph, ay bakit naman ibabalita ng mainstream media yan? Sino ba itong si labrador na ito? Ha? At pag-aaksayahan ng media na ibabalita. Isang katangahan at kabubuhan itong nagkokomento na ito. Isa pa, hindi nila nagigets. Aywan ko ito, baka patulan na naman nila yung sinasabi ko na nakipaglibing din si this or nakipaglibing din si Tambaloslos. Ayan. Sabihin na naman fake news. Ayan. Kaya ang sarap paglaruan itong mga bobo na ito. Sabihin po ang puro fake news. Hindi ba nga sinabi ko, yung sa kasasalita ninyo, yung kasasalita ng fake news na ibibigay ko sa inyo, yung fake news. Tapos ngayon sasabihin nyo pang fake news. Ano pa? Talagang napakabobo niyo. Kaya mamamatay kayong mga bobo. Mamamatay kayong mga tanga. Maniwala kayo sa akin. Pa-improve nyo ang utak nyo. Para hindi kayo nagiging tanga sa sarili niyong bayan. Imaginin mo, inaantay pa pala nilang mai-broadcast ng mainstream media. Tingnan nyo nga yan. Ha? Naglalaro-laro ng mga tsako-tsako na yan. Ha? Tingnan nyo yung background ng bahay niya sa wali. Kung nagbablog yan, ano sinasabi niya? Salamat po doon sa patuloy ninyong pagpapadala sa akin. Pang-kape, pang-almusal. O, tingnan mo nga. Di isa itong patay gutom itong labrador na ito. Ha? Talagang para bang kinukumbinsi pa nila magpadala sa kanya yung mga viewers niya. Isa pa yan. Sa lahat sa buong mundo, mag-research kayo kung sino yung vlogger na tumanggi sa ganyang mga pakapi-kapi na yan or either pakulay-kulay na yan. Sino? Ako lang yun. Nandyan sa vlog ko yan, may nagpadala dati. Sinabi ko, huwag na huwag niyong gagawin yan. Huwag na huwag niyong gagawin, magpadala-padala kayo ng mga ganyan, mga palipad-lipad na yan sa akin. Hindi ko kailangan yan. Bagkus, ipunin ninyo yan. At ipadala ninyo sa pamilya ninyo at huwag niyo ipadala sa akin. Ilang bisis yan. Ako lang, yung tao or vlogger na tumanggi niyan. Pero tingnan mo ito si labrador. Ha? Pinapaalala pa talaga niya. Salamat po doon sa pinapadala, at least may pangkapi ako. Tingnan nyo, kitang-kita ang pagiging patay gutom nito. Tapos yan ang susuportahan ninyo, patay gutom na ito. Tapos yung pira ninyo, nagpapakahirap kayo para ipadala niyo dyan sa mga ganyan-ganyan dito kay labrador na ito. Mag-isip-isip kayo, mga bubo kayo. Lalo na itong mga pangalan na binasa ko. Ito yung mga yon. Kanina binasa ko. Ayoko nang ulitin. Ganito kabubo, katanga itong mga ito. Kahirap-hirap maghanap ng pira. Tapos ipapadala nyo lang sa isang labrador. Di mga tanga kayo. Diba? Ganun lang yung kasimple. O sino pa yan yung isang vlogger din na ng uto din ng OFW na padala ng laptop. O yun ang mga tanga na OFW na nagpadala rin. Nagpadala pa ng sapatos. Pero ang mismong pamilya niya, hindi niya papadalhan. Doon tayo Yun ang ugali natin mga Pilipino Magpasikat kayo sa iba, pero sa pamilya ninyo, hindi kayo marunong magpasikat. Ang unang-una ninyong pasisikatan, kamag-anak ninyo or pamilya ninyo, hindi si labrador o hindi yung vlogger na yung malaking bunganga, malaki pang ulo.
At hindi rin niya si Malaking Ilong ang pasikatan ninyo. Mga tanga kayo. Kaya ganun na lang ako magsalita eh. Kasi talaga naman, mga tanga kayo. Di ba? Imaginin mo, magpapadala kayo ng mga pakulay-kulay na yan dito sa isang taong patay gutom na ito. Labrador na ito. Oh. Di ba? Tama ba yung mga pinaggagawa ninyo? Kung hindi, kaya nagkakaganyan eh. Kaya bata, ni Kwan yan eh, tambalos-los eh. Pero kulang pa rin. Hindi pa rin masustain eh, tambalos-los yung dapat ipasahod sa kanya. Kasi hampas lupa pa rin eh. Kapit pa rin sa patalim. Mga supremo daw. Mario Joseph. May mga patsako-tsako pa. Oy. Nagkuhan ka. Tumigil ka mga patsako-tsako ng mga pa-arnis-arnis. Baka hindi mo alam. Instructor ako ng arnis. Ulol ka. Ha? Yan yung sinasabi ko dati. Na noong time na active pa ako dati sa Iglesia ni Cristo. Noong time na ginigipit pa ang mga Iglesia ni Cristo dati. Nilalait. Nilalait ang Iglesia ni Cristo. Yan yung dumating yung punto na yung mga marurunong sa martial art, pinagtututuroan namin yung mga membro ng Iglesia ni Cristo dito dati, mga kapatiran. At ang isa po dyan na nagturo dyan dati ng karate, yung si Trovador Ramos, kapatid na Trovador Ramos. Yan yung pinakasikat na karatista. At yun naman pinakasikat sa arnes, ay ako yun. Yun yung time na pupunta ka sa isang lugar na magkuhan ka, na mangaral ka ng salita ng Diyos, babatuhin ka. Ganon yung time na yun. Tapos marami dito, yung mga kapatid dito na Iglesia ni Cristo, na hindi daw ganyan ang ugali ng Iglesia ni Cristo. Itong ulol din na ito, na nagkukuha na ito, hoy ngayon ka lang, hindi mo alam yung dati pa, nung binibuild up pa ito. Ngayon ka lang. Kaya wag mo akong tuturuan, hayop ka. Dito sa amin dati, ito, tahasang sasabihin ko na. Yung kapilya pa namin dito dati, Kugon ang Kugon ang bubong, sawali ang dingding. Dito sa aming baryo dito. Walang ginawa itong taong ito. Sa tuwing nagtitiksto yung aming either manggagawa o ministro, binabato yan. Binabato. Kung hindi man binabato, magpapatugtog sila ng pagkalakas-lakas. Ganyan hinaharas dito ang mga Iglesia ni Cristo dati. Yan sa mga Iglesia, yung mga kapatid na Iglesia ni Cristo ngayon. Ito ang panoorin, ito ang kunin ninyo. Ito ang panoorin nyo para malaman ninyo ang kasaysayan nang hindi kayo nangangaral sa akin. Noong time na yan, na ang kapilya pa namin dito dati ay Kugon, sawali. Kapag ka nagtiteksto yung manggagawa or ministro, binabato yan. Or either nagpapatugtog yan ng malalakas. Ganon nila dinidistract kami. Okay. Ngayon, ganon. Pagka naman kami ay lalabas para magpahatid ng mga kwan. Kasi dati, isa ako sa aktibo dyan na mangaral ng salita ng Diyos. Isa ako sa katulong ng ministro or manggagawa. At mayroon pang kwan dyan mayroon pang comment dyan.
na ang tagal na nating hindi nagkita, Junior. Hanggang ngayon pala, yan pa rin, hindi ka pa rin nagbabago. Lumalaban ka pa rin ng debate at hindi lang debate, kundi lumalaban ka pa rin ng patayan. Bakit ako lumalaban ng patayan? Yun ang sabi, kasi alam niya, kapatid na Iglesia ni Cristo yan. At buhay pa pala. Pwede natin kontakin yan. Okay, tuloy tayo. Kasama namin itong manggagawa. May 5 kami o 6 kami magkakasama para pumunta doon sa mga sulok-sulok ng kanyan para ipangaral ang Ebanghelyo. Either hahabulin ng taga yung ministro or manggagawa namin. So ngayon, sabi ko, hindi na yata tama ito. Doon ako nagdesisyon, nung time na yun, 1980 yun, mga 70s. Mga 70s, 80 na ganyan. Ginigipit nila ang Iglesia ni Cristo. Oh, alam ang ginawa ko ron? Lahat ng mga bastos doon, pinagpapatay ko. Oh, di wala na. Nagtuloy-tuloy na yung paglago ng mga membro ng Iglesia ni Cristo dito sa amin. Ngayon, ano na ang kapilya namin ngayon dito? Ay kapilya ng mga kapatid ngayon kasi nga, hindi pa ako nakakabalik eh. Kasi nga no, nagtrabaho ako dati sa isang multinational airline company. 15 years ako dyan na wala kang ginawa ko, di lumipad ng lumipad. Kaya nawalan ako ng oras na para magsamba. Okay? Ngayon, mali ba? Yung ginawa kong pinagpapatay ko lahat yung mga gago na yun na nang-iistorbo. Walang mali. Ngayon, ang lago na wala nang nang-iistorbo. Kung hindi ko ginawa yon, ano nangyari? Hanggang ngayon, baka ang bubong pa rin namin ng kapilya namin dito, kugon pa rin. At take note, itong pinagtayuan ng kapilya na bubong ay kugon. Ha? Lupa ko ito na wala akong sinisingil na kahit ano. Kaya dito sa mga ito nagkuhan na yung si ano doon? Yung gago na kuno ito, nangaral pa ito sa akin, tong Kuya Rolly Vlog na ito. At saka itong Noel Poryo na ito, nangaral pa ang putang ina to. Hindi masama ang magtanggol. Ipinagtanggol ko lang yung mga na-assign dito na ministro or manggagawa. Nagtagumpay ba ang Iglesia ni Cristo dito kung wala ako? Kung hindi ko pinagpapatay yung mga yon? Hindi. Kasi maging pamilya nila ganun kabastos. Di ubusin mo na lang. Anyway. Kaya yung sinasabi ko, huwag yung susubukan ng Iglesia ng Cristo. Ha? Lalo nitong Labrador na ito, tingnan mo, tinaga ka. Isa pa pala yan. Yung nagsabi pa pala na, ito pa, itong tanga. Ang sabi ni Jean Gusom, di po ganon. Di po gawa ng INC ang gumante. Ha? Itong Jean Gusom, makinig ka. Kung ikaw ay membro ng Iglesia ni Cristo, di daw po gawa ng INC ang gumante. Tanga ka kasi. Gago ka. Ikaw siguro yung membro ng Iglesia ni Cristo na tanga, bobo. Ha? Pulol ka. Bakit? Duduraan ka na, hindi ka pagagante. Hoy, para alam mo, Jean Gusom, ha? Ako nangaral ako niyan, kasama ko mga manggagawa at ministro. Ang turo ko, pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng hollow blocks.
Gonggong ka. Tanga ka na membro ka. Kaya ko ikinikwento ito dahil dito sa comment mo. Hindi lumago ang kapatiran dito. Kung hindi ko lahat tinudas yung mga wala nang humpay na pagbabastos sa ministro or manggagawa na ma-assign dito sa amin. Huwag kayo, kung ikayo man ay kapatiran mga Iglesia ni Cristo, wala kayong alam. Unang-una, kung lalo na kung kayo ay mga kabataan pa, huwag kayong nagdudunong-dunungan. Ha? Hindi pa na itatayo ang Iglesia ni Cristo, maging yung Iglesia ni Cristo, baka hindi mo alam kung kailan naitayo ang Iglesia ni Cristo eh. Huwag kayong nagdudunong-dunungan. Dahil malayong-malayo pa yan, tao na ako, wala pang Iglesia ni Cristo dati. 1849, ako isinilang, ilang edad ko na, 176 ko na. Bakit inabot ako ng 176? Kasi nga, pinagpala ako. Hindi kagaya nito mga animal na ito. Kagaya ni Enrile na yan, tingnan mo, kahit 100 years old pa lang yan, bangingi na. Kasi yan yung mga minalas, kinarma. O ako, 176 ko na. Ito, nakakapagmura pa. Kaya huwag kayo nagdudunong-dunungan, hindi nyo alam ang kasaysayan. Ngayon, hindi nyo alam na ako ang nagturo dito sa amin dati sa mga kapatirang Iglesia ni Cristo ng Arnes. Tingnan nyo yan. Huwag nyo akong pangangaralan, gago ka. Mumurahin kita. Tarantado ka. Noong una, para sabihin ko sa iyo, noong si kapatid na Felix Manalo pa dati, liliwanagin ko lang, wala na ako sa Iglesia ng Cristo ngayon. Kasi nga po, hindi pa ako nakakapagbalik loob. Ngayon, noong time na si kapatid na Felix Manalo pa, pagka may nagsabi at narinig ko na hindi naman Iglesia ni Cristo yan, kundi Iglesia ni Manalo, ililibing niyang kinabukasan. Ganon. Ulul ka kayo, wag kayong mga membro na mga nagdudunong-dunungan. Huwag niyo akong pinangangaralan, ha? Dahil hindi niyo alam ang kasaysayan. Mga bastos kayo. At kaya kong panindigan yan. Yun ang pinaka brutal noong kapatid na Felix Manalo pa. Kung papaanong laitin noon ang mga Iglesia ni Cristo. Kung papaano lang duraan ang mga Iglesia ni Cristo. Pero hindi ako pumayag noon. Sinabi ko na, ultimo yung magsasabi lang na Iglesia ni Manalo. Sabi ko na sa inyo, ayoko nang ulitin. Kinabukasan niya na ililibing yan. Anyway, dito na po tayo. Sa 10,000 lang po ito, ha? Na ating bubunutin. At ito naman po ay parang kumbaga parang pa lang natin ito. Parang katuwaan lang kumbaga. Ito ba? Kumbaga, at tinutupad ko lang po kung ano yung binitawan kong salita noong time na wala pa tayong 100,000 subscriber. Kasi sinasabi ko naman po yan sa inyo na kapag na-reach natin yung 100,000 subscriber ay may mangyayari. At ito na po yung mga nagaganap na mga pangyayari na nakakapagbigay tayo ng, nakapagparapol tayo ng 50,000, 250,000, 100,000, at 20,000. Yan nga po, ito ngayon, 10,000 po itong mga
niraraffle natin para lang po kahit paano ay may tsansa pong iba na mabunot din. Lalo na po yung mga nag-subscribe sa Tareq Hassan Mirza. Ito po ang subscribe ninyo, yung Berana Live Studio TV. Pagkatapos nyo po i-subscribe ito, screenshot nyo, isend nyo po sa messenger ng Tareq Hassan Mirza. Ganun lang po kasimple na po. Para po mapasali po yung inyong pangalan dito. Nandito po lahat po ng mga nag-send sa Tareq Hassan Mirza na messenger, siyempre nandun po yung pangalan niyo. Inililista na po yan dito. Ayan po. Paglista po niyan, ay di kasama na po kayo rito sa timba na ito. Ganun lang po kasimple. So, tinutupad ko lang po kung ano yung sinasabi ko. At darating po yung pagka dumating naman po ng 150,000 subscriber natin, ayun po yung magpaparapol tayo ng 1.5 million. At again, sinasabi ko po, dito po sa kinita, dito sa YouTube channel, nising ko po ito. 4 na taon na po ito na kumikita. Nising ko po rito, wala po akong wini-withdraw. Ano pong ibig sabihin? Hindi ko po kailangan ng pera dito. At sinabi ko rin po ito sa inyo, na ang lahat po ng revenue rito sa Berana Live Studio TV ay sa inyo din po ng mga subscriber ko mapupunta. Kaya ano pang gagawin ninyo? Di mag-subscribe na kayo dahil inyo naman tong channel ito. Di po ba? Hindi lang doon eh. Madalas ko pong sinasabi sa inyo na kapag nag-subscribe kayo rito sa Berana Live Studio TV, hindi lang kayo gaganda, hindi lang kayo gugwapo, suswertihin pa kayo. At titiyakin ko, hahaba ang buhay ninyo. Hindi kagaya nitong mga binasa ko, na sa halip na mag-subscribe, ayun, nang bas pa sila, kaya umiksi tuloy yung kanilang mga buhay at sumama sila doon sa libingan ni Labrador. Oh, gusto niyo ba yun? Oh, sige, bubunutin na natin. Oh. At masyado nang marakuan. Meron pa nga dyan daldal daw ako ng daldal. Sige lang. At darating ang araw, hindi ka na makapagsalita. Dahil uurong na yung dila mo. Ayan, bubunutin na po natin. At ano na ba? Aba, matagal na pala tayo nagdaldal 43 minutes na. Ayan, sige. Naku. Mukhang ba itong pangalan na ito? Sobrang antik naman yata ito. O, sige. Tingnan natin. Parang double antik na ito pa. O, ito po. O, yan po Chudura Season. Ayan. Ayan, Chudura Season po yan. Ang nabunot natin una. Mukhang antik na nga. Isunod na po na. Isunod na po natin na isa. No. Congratulations, antik ay Chudura. Ano ba yan? Okay. Mukhang bata-bata yata ito. Ayan. Ayan ayan. Berlinda. Ayan. Berlinda Soto. Ayan. Okay, congratulations po dito kay Berlinda Soto at saka dito kay Chudura. At yan po, at sana po ay pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At sa lahat po ng aking mga subscriber ay manatili po tayong makinig sa kahit naman po mga walang kakwenta-kwenta ito. Mayroon din po kayo mapupulot na aral. Kaya pagtiyagaan nyo na po itong walang kakwenta-kwenta kong video. Dahil doon lang po sa pagpapaalala ko sa inyo na ingatan nyo yung mga anak ay kahit pa paano napapaalalahanan ko kayo. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na may mga sakit at may mga problema sa buhay. Sana, Panginoon, pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon. At siyempre po, ay ibigay mo na po sa kanila ang swerte na para sa kanila. Maraming salamat, Panginoon. At ganun din, kung ano yung lagi kong sinasabi rito kapag tapos na akong magdaldal. Ayan.
Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.